Bilang ng mga atleta sa Philippine National Games na isinusugod sa pagamutan, dumarami sa gitna ng bakbakan. Mula sa Narciso Ramos Sports and Civic Center, nakatutok live si Joan Consoy. Joan. CJ, mula nga March 6 hanggang sa ngayon ay umabot na sa mahigit 200 mga atleta ang nilapatan ng paunang lunas ng medical team habang tuloy-tuloy nga itong bakbakan sa Philippine National Games Championship. Hanggang sa mga oras nga ito, CJ, no, ay sunod-sunod rin itong mga atleta na dinadala dito sa may treatment area at karamihan sa mga atletang ito ay mula nga sa combat sports. Dinala sa Lingayen District Hospital ang national team athlete na si Jefferson Ray Luon. Nilapatan si Jefferson ng paunang lunas matapos mabali ang gitnang daliri habang nakikipagbakbakan sa pencak silat, isang uri ng martial arts. Siguro wrong mistake of application of technique na yun. Normal lang po yan sa sports namin kasi medyo full power po yung laro namin, combat. Sa kabila ng injury, nasungkit pa rin ni Jefferson ang gold medal sa kanyang larangan. Nagtamo rin ng injury sa kamay si Yasin Raja na nakalaban ni Jefferson. Napunta sa kanyang silver medal. Normal lang to kasi kaya nga tayo, di tayo matututo lalakas kung di tayo masasaktan. Kasama po yun. Payo ng coach ang complete rest pagkatapos ng laro. Pagka pwede na, sa tayo naman babalik na lang sa training. Pero for the meantime, pahinga muna. Nagka-impeksyon naman ang balat ng Arnis player na si Villa dahil sa henna tattoo sa kanyang kamay. Hindi raw nito nasabi sa kanyang coach na may allergy ito sa henna tattoo. Yung naging ganito na po, hindi ko po alam. Ilang araw nang ganyan? Mga 4 na araw. Simula March 6 at bago mag alas 12 ng tanghali kanina, 12 atleta na ang dinala sa Lingayen District Hospital. Fracture, contusion, laceration, sprain at acute gastroenteritis ang ilan lamang sa mga injury at sakit na tumama sa mga atleta. Siguro sa street food, baka may kumain din sa labas o hindi rasanay sa tubig, mga usually sa tubig, sa pagkain, ganun. CJ, may sinet up nga ang provincial government na mini hospital dito sa may Narciso Ramos Sports and Civic Center. Ito na yung pinakamalapit na treatment area sa mga atleta. Pero bukod nga sa medical team na nandito ngayon, ay meron ding mga nakantabay na medical team sa kada sports venue ng Philippine National Games. Sa ngayon nga, CJ, 10 bed itong capacity ng mini hospital. Pero sa ngayon, parang 4 na bed na lang itong hindi nalalagyan ng mga pasyente na mga atleta. Pero gaya na nasabi natin kanina, sa mga oras din kasi ito yung panahon o ito yung event na ongoing itong mga combat sports. Kasama natin itong isang atleta na dinala lamang dito sa mini hospital. Magandang hapon. Hello po. Anong sports mo? Pencak silat po. Ano po siya, nag-originate po siya sa Indonesian po. Pero ano yung injury na na-sustain mo? Nagkaroon ata ng fracture? Hindi naman po siya totally fracture. Ano lang po, na-sprain lang po siya. Dahil po sa pagsipa po nagkasabay lang po. Pero part yan of the game. Sports po. Okay. Makakasama rin natin na CJ ang head ng medical team sa ngayon dito sa mini hospital sa Narciso Ramos Sports and Civic Center, si Dr. Juancho Mamaradlo. Sir, sa mga oras ito, parang tuloy-tuloy na itong mga nai-injury ng mga atleta na dinadala dito sa may mini hospital. Kasi ito na yung mga semifinals na to. So expect mo na lang yung marami yung mga may injured kasi yan yung mga magagaling na yung lalo yung mga sa contact sports tulad ng pencak silat saka yung mga karate do. Yun mga nakakaroon sila ng mga sprain o chip fracture sa may foot o sa may hand. Pero kumusta po sila? Magiging outpatient pa rin itong mga ito right after this treatment? Yeah, usually lahat ng mga outpatient ang treatment namin. Bigyan lang ng first aid, immobilize lang yung mga injury nila, then bigyan ng pain reliever, tapos pwede na silang bumalik sa kung saan sila kung saan sila nakatira dito. Okay, thank you sir. Balik sa'yo, CJ. Maraming salamat, Joan Ponsoy.